Aminin na natin, sino ba ang hindi nangangarap yumaman? Ito ay isang ideya na pumapasok sa isip ng halos lahat sa isang punto, nagde-daydream ka man sa klase, na traffic o nagbabrowse lang sa iyong feed. Ang ideya na magkaroon ng higit sa sapat ng pamumuhay ng ayon sa iyong kagustuhan ay isang bagay na nag-uugnay sa ating lahat. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kung ano ang magagawa ng pera para sa iyo, sa iyong pamilya, at maging sa iyong komunidad. Hindi lang sapat, kundi tunay na malaya, walang presyo, walang limitasyon, puro posibilidad. Isipin mo na pumasok sa anumang tindahan at hindi tinitingnan ang presyo, o mag-book ng biglaang biyahe dahil lang gusto mo. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mga pagpipilian at ang kalayaan na sabihin ang oo sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Yan ang tunay na pangarap, hindi ba? Isipin mo na bilhan ng bahay ang nanay mo, maglakbay sa buong mundo, o hindi na lang mag-alala sa mga bayarin. Isipin mo ang itsura ng mukha ng mga mahal mo sa buhay kapag sinorpresa mo sila ng isang espesyal na bagay, o ang kapayapaan ng isip na dulot ng pagkaalam na ikaw ay financially secure. Siguro, ito ay tungkol sa pagbibigay, pagsuporta sa mga adikain na mahalaga sa iyo, o pagkakaroon lang ng oras para gawin ang gusto mo. Ang paghangad ng yaman ay hindi tungkol sa kasakiman, ito ay tungkol sa kalayaan at pakikipagsapalaran. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng mga pinto sa mga bagong karanasan, paggalugad sa mundo, at pamumuhay ng lubusan. Ang yaman ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na sabihin ang oo sa pakikipagsapalaran upang kumuha ng mga panganib at upang lumikha ng mga alaala na mananatili habang buhay. Ang ilang tao ay nahihiyang aminin na gusto nila ng higit pa, ngunit bakit hindi ito tanggapin? Walang masama sa pagnanais na pagbutihin ang iyong buhay. Sa katunayan, ito ang unang hakbang tungo sa paggawa ng tunay na pagbabago. Kapag inamin mo ang gusto mo, binibigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na habulin ito. Kaya, itapon natin ang pagkakasala at yakapin ang ating mga ambisyon. Ang malalaking pangarap ang nagtutulak sa ating pasulong. Bawat dakilang tagumpay ay nagsimula bilang isang pangarap sa isip ng isang tao. Gusto mo mang magsimula ng negosyo, maglakbay sa buong mundo, o magkaroon lang ng mas maraming oras para sa iyong mga hilig, nagsisimula ang lahat sa isang pananaw. Huwag matakot na itaas ang iyong mga pangarap. Ang iyong mga pangarap ang gasolina para sa iyong paglalakbay. Ngayon, hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa pera. Ginagawa natin ang mapa ng iyong paghahanap ng kayamanan tungo sa isang mas mayaman na buhay. Isipin mo ito bilang iyong personal na pakikipagsapalaran kung saan ikaw ang magtatakda ng iyong sariling landas. Magkakaroon ng mga hamon, sigurado, ngunit magkakaroon din ng mga pagtuklas, paglago, at maraming gantimpala sa daan. Ang pagyaman ay tila imposible, ngunit hindi. Bawat paglalakbay ay nagsisimula sa isang hakbang, at bawat kwento ng tagumpay ay nagsimula sa isang taong nagpasya na subukan. Ang landas ay maaring hindi laging madali, ngunit ito ay ganap na posible kung handa kang matuto, umangkop at patuloy na sumulong. Bawat mayaman na tao ay nagsimula sa isang pangarap at isang plano. Hindi sila ipinanganak na alam ang lahat ng sagot, natuklasan nila ito sa paglipas ng panahon. Nagkamali sila, natuto ng mga aralin, at nagpatuloy. Ang pagkakaiba ay, naniwala sila na posible ito at kumilos sila, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Walang rich gene, mga hakbang lang, pagsisikap at paniniwala. Kahit sino ay maaring matuto ng mga kasanayan, bumuo ng mga gawi at bumuo ng kaisipan na kailangan upang lumikha ng yaman. Hindi ito tungkol sa swerte o pagiging ipinanganak sa tamang pamilya. Ito ay tungkol sa pagtitiyaga, pag-aaral at paniniwala sa iyong sarili kahit na mahirap ang mga bagay. Kaya itapon natin ang hindi ko kaya at isigaw ang kaya ko. Palitan natin ang pagdududa ng determinasyon at ang mga dahilan ng aksyon. Ito ang iyong pagkakataon na umangat at angkinin ang buhay na gusto mo. Ang paglalakbay na ito ay para sa sinumang gustong magkaroon ng mas maraming kinang sa buhay. Nagsisimula ka man mula sa wala o nasa daan na, laging may puwang para lumago, mangarap ng mas malaki at umabot ng mas mataas. Ang mundo ay puno ng mga pagkakataon at nararapat mong makuha ang iyong bahagi ng mahika. Hahatiin natin ito sa simple at masayang mga hakbang. Walang komplikadong jargon, walang nakakainip na lektura, tunay na usapan lang, practical na tips, at kaunting kasiyahan sa daan. Makikita mo na ang pagbuo ng yaman ay maaring maging kapanapanabik at medyo mapaglaro pa. Handa na? Ang iyong pakikipagsapalaran tungo sa isang mas maliwanag, mas mayaman na buhay ay nagsisimula ngayon. Gawin natin ito. Huminga ng malalim, maniwala sa iyong sarili,
at maghanda na gawin ang unang hakbang. Hindi laging madali ang paglalakbay, ngunit sulit ito. Gawin nating totoo ang iyong mga pangarap, simula ngayon. Scene trimmed for clarity and energy. Let's keep it moving. Bakit mo gustong yumaman? Mas malalim pa yan sa kung gaano karaming pera sa bangko o tumpok ng salapi. Para sa marami sa atin, ang pangarap na yumaman ay hindi tungkol sa pera mismo, kundi sa kung ano ang kayang gawin ng pera. Ito ay tungkol sa mga pinto na binubuksan nito, ang mga pagkakataong nililikha nito, at ang mga buhay na kaya nitong baguhin simula sa atin. Para sa akin, ito ay tungkol sa pamilya. Ang bigyan sila ng seguridad at kalayaan. Gusto kong malaman na ang aking mga mahal sa buhay ay hindi na kailangang mag-alala sa mga pangunahing pangangailangan, na kaya nilang habulin ang kanilang mga pangarap ng walang takot. Ito ay tungkol sa kakayahang magsabi ng oo sa mga bakasyon ng pamilya, sa kalidad ng oras, sa mga karanasan na nagiging alaala habang buhay. Ang kayamanan para sa akin ay nangangahulugang kayang suportahan ang aking pamilya sa hirap at ginhawa, anuman ang idulot ng buhay. Isipin na sinasabi mo sa iyong mga magulang, "Retired na kayo ngayon, ako na ang bahala sa inyo." Yan ang pakiramdam na kayang bilhin ng pera, kapayapaan ng isip para sa mga nagpalaki sa iyo. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa mga nagbigay sa iyo ng lahat. Siguraduhin na masisiyahan sila sa kanilang ginintuang taon ng walang stress o kawalan ng katiyakan. Yan ay isang pangarap na sulit pagtrabahuhan. Ang kayamanan ay nangangahulugang pagmamay-ari ng iyong oras. Pag-aaral ng mga bagong bagay, paglalakbay o simpleng pagiging kasama ng mga mahal sa buhay. Ito ang kalayaan na gumising at magpasya kung paano mo gustong gugulin ang iyong araw, upang matuto ng bagong libangan, upang galugarin ang mundo, o upang simpleng magpabagal at namnamin ang mga sandali na pinakamahalaga. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mga pagpipilian at ang kakayahang magsabi ng oo sa kung ano ang tunay na nagpapasaya sa iyo. Ito ay tungkol din sa paglikha. Marahil ay magsimula ng negosyo, maglunsad ng proyekto, o isakatuparan ng iyong pinakamalaking ideya. Ang kayamanan ay nagbibigay sa iyo ng mga mapagkukunan upang makipagsapalaran, upang magbago, upang bumuo ng isang bagay mula sa wala. Ito ang gasolina sa likod ng bawat passion project, bawat late-night brainstorm, bawat leap of faith. Kapag hindi ka nag-aalala tungkol sa pagtataguyod ng buhay, maaari kang mag-focus sa paggawa ng epekto. At kapag mas marami ka kaysa sa kailangan mo, maaari kang magbigay ng malaki, suportahan ang mga adikain, magtayo ng mga paaralan, baguhin ang mga buhay. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang tungkol sa pag-ipon. Ito ay tungkol sa kontribusyon. Ito ay tungkol sa paggamit ng iyong mga pagkukunan upang iangat ang iba, upang gawing mas maliwanag, mas patas, at mas puno ng pag-asa ang mundo para sa lahat. Ang tunay na kapangyarihan ng kayamanan ay ang pag-angat ng iyong komunidad, hindi lamang ang iyong sarili. Ito ay tungkol sa pagiging isang puwersa para sa kabutihan, pagbibigay inspirasyon sa iba, at paglikha ng isang ripple effect na lumalaganap ng lampas sa iyong sariling buhay. Kapag namuhunan ka sa iyong komunidad, tumutulong kang bumuo ng isang kinabukasan kung saan ang lahat ay may pagkakataong umunlad. Ang aking motibasyon, pag-ibig, kalayaan, pagkamalikhain at paggawa ng pagbabago. Ito ang mga bagay na nagtutulak sa akin na mangarap ng mas malaki at magtrabaho ng mas masipag. Ang kayamanan ay isang kasangkapan lamang. Hinahabol ko ang buhay na matutulungan akong buuin, ang mga taong matutulungan ko, at ang pamana na maiwan ko. Yan ang nagpapabangon sa akin. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kahulugan, layunin, at ang pagkakataong hubugin ang sarili kong kuwento. Kaya ano ang iyong bakit? Ano ang gagawin mo kung mayroon kang kalayaan, mamapagkukunan, at oras? Ang sagot sa tanong na yan ay kung saan nagsisimula ang iyong tunay na kayamanan. Unang hakbang, pag-iipon. Hindi ito kaakit-akit, pero ito ang pundasyon ng kayamanan. Isipin ang pag-iipon na parang pagtatanim ng puno, maliit sa simula, pero lumalaki kung aalagaan mo. Ang sikreto, bayaran mo muna ang sarili mo. Bago ang mga bayarin o pamimili, ilagay agad ang isang bahagi ng iyong kita sa ipon. Hindi mahalaga ang halaga, ang mahalaga ay ang pagiging tuloy-tuloy. Subaybayan ang iyong paggastos sa loob ng isang buwan. Makikita mo ang mga butas at madaling paraan para makatipid. Bawat pisong naipon ay isang sundalo na lumalaban para sa iyong kinabukasan. Tawagin itong iyong pondo ng kalayaan. Ito ang iyong safety net at iyong panimula. Ipagdiwang ang bawat deposito.
Namumuhunan ka sa iyong pinakamahusay na asset, ikaw, ang pag-iipon ng unang hakbang sa kalayaan sa pananalapi. Ngayon, pagtrabahuhin natin ang ipon mo para sa iyo, maligayang pagdating sa pag-i-invest. Ang pag-i-invest ay hindi lang para sa mga taga Wall Street. Ito ay tungkol sa paglalagay ng pera mo kung saan ito pwedeng lumago. Isipin mo na parang pinapunta mo ang pera mo sa gym. Lumalakas ito sa paglipas ng panahon. Stocks, index funds, ETFs, ito ang mga koleksyon ng kumpanya na nagpapalago ng pera mo habang natutulog ka. Huwag ilagay ang lahat ng itlog mo sa isang basket. Mag-iba-iba para ligtas. Ang pag-invest ay isang pangmatagalang laro. Maging matiyaga at hayaan ang compound interest na gawin ang mahirap na trabaho. Karamihan sa kayamanan ay nabubuo sa ganitong paraan. Mag-ipon, mag-invest, maghintay. Magsimula sa maliit, maging consistent, at panoorin ang paglaki ng pera mo. Magpapasalamat sa iyo ang iyong sarili sa hinaharap. Ang pag-iipon at pag-i-invest ay maganda pero dagdagan pa natin ng lakas, kumita pa tayo. Ang pangunahing trabaho mo ang nagbabayad ng mga bayarin, pero ang side hustle ay makapagpabilis ng iyong paglalakbay. Ano ang gusto mong gawin? Pagbe-bake, pag-edit ng video, pag-organisa, paglalakad ng aso. Gawin mong pera ang iyong mga kakayahan. Magsimula sa maliit, magbenta ng cupcakes, mag-alok ng serbisyo online, magbenta ng mga lumang gamit. Ikaw ang boss. Ikaw ang magtatakda ng iyong oras, iyong presyo, iyong mga layunin. Kahit dagdag na 50 piso sa isang buwan ay mabilis na lumalaki. Ang susi ay ang pagsisimula. Sabihin sa mga kaibigan, mag-post online, gawin ang unang hakbang. Ang iyong side project ay ang iyong malikhaing pakikipagsapalaran at maaari itong lumaki at maging isang malaking bagay. Kumita ng pera, magsaya at mas lumapit sa iyong mga pangarap. Walang yumayaman ng mag-isa. Lahat tayo ay nangangailangan ng inspirasyon. Tingnan si J.K. Rowling, tinanggihan, walang pera pero patuloy siyang nagsulat. Ngayon, ang Harry Potter ay nasa lahat ng dako. O si Oprah, mahirap ang kabataan, pero nakapagtayo siya ng imperyo gamit ang pag-unawa at pananaw. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula, kundi kung gaano kalaki ang pangarap mo at gaano kakasipag. Ang mga bayani ay hindi lang mga sikat na tao. Siguro ang may-ari ng tindahan sa inyo ay nagsimula sa wala at nakapagtayo ng isang maunlad na negosyo. Tanungin ang mga tao tungkol sa kanilang mga kuwento. Matuto mula sa kanilang mga tagumpay at pagkakamali. Ang mga libro at podcast ay parang may mga tagapayo ka sa tabi mo. Ang kanilang mga kuwento ay nagtuturo ng katatagan, pagkamalihain, at ang kapangyarihan ng paniniwala. Buuin ang sarili mong Hall of Heroes. Hayaan ang kanilang mga paglalakbay na magbigay liwanag sa iyong daan. Ano ang sikreto? Ang iyong pag-iisip. Ang pagiging positibo ay nakakapagpabago ng lahat. Kung naniniwala kang mabibigo ka, hinahadlangan mo na ang sarili mo. Ang positibong pag-iisip ay hindi nangangahulugang pagwawalang bahala sa problema. Ito ay ang pagtingin sa mga hamon bilang mga aral. Magpasalamat araw-araw. Sinasanay nito ang iyong utak na makita ang mabuti at maramdaman ang kasaganaan. Palibutan ang sarili mo ng mga positibong tao at nakakaangat na kwento. Limitahan ang negatibong bagay. Kung ano ang pinapakain mo sa iyong isip ang humuhubog sa iyong realidad. Ang iyong utak ay isang hardin, magtanim ng positibong kaisipan at magkakaroon ka ng matagumpay na buhay. Ang pag-isip ang pandikit na nagpapanatili sa iyong pinansyal na paglalakbay. Sa totoo lang, sa paglalakbay nito madapa ka. Lahat naman nadapa. Ang pagkabigo ay hindi kabaligtaran ng tagumpay, bahagi ito ng tagumpay. Ang sikreto ay ang makabangon. Parang pag-aaral magbisikleta, nadadapa ka, bumabangon ka, susubukan mo ulit. Kapag nagkamali ka, huwag mong sisihin ang sarili mo. Maging mabait sa sarili mo at magtanong ano ang natutunan ko. Bawat pagkakamali ay isang aral. Suriin, ayusin, at magpatuloy. Ang pagiging matatag ay parang kalamnan. Habang mas ginagamit mo, mas lumalakas ka. Ang daan patungo sa iyong mga pangarap ay nilatagan ng mga aral mula sa iyong mga pagkadapa. Magpatuloy ka lang. Sulit ang iyong patutunguhan. Yan na. Ang mapa ng kayamanan mo para sa mas mayaman at mas makabuluhang buhay ay nasa iyong mga kamay. Bawat hakbang na gawin mo mula rito ay isang hakbang patungo sa kinabukasan na laging mong pinapangarap. Maaring mukhang nakakatakot ang paglalakbay, pero tandaan, bawat malaking pakikipagsapalaran ay nagsisimula sa isang matapang na paghakbang pasulong.
Manggarap ng malaki, hayaang lumipad ang iyong imahinasyon at huwag matakot magtakda ng mga layunin na nagpapasigla sa iyo. Hanapin ang iyong bakit, ang malalim na dahilan na nagpapabangon sa iyo sa umaga. Mag-ipon hanggat maaari, mamuhunan para sa iyong kinabukasan, magsikap ng may sigla, at laging matuto mula sa mga taong nagbibigay inspirasyon sa iyo. Manatiling positibo kahit na nagiging mahirap ang mga bagay at tandaan na bumangon mula sa mga pagkabigo. Bawat hamon na isang aral, bawat pagkatisod ay isang pagkakataon upang lumakas at maging mas matalino. Ang formula ay hindi komplikado, simpleng gawi, kaunting tapang at napakaraming puso. Ito ay tungkol sa pagpapakita para sa iyong sarili, araw-araw at paniniwala na karapat-dapat ka sa tagumpay at kaligayahan. Kaya mo ito, kahit saan ka magsimula, kahit ano pa ang nakaraan mo. Bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang mas mapalapit sa iyong mga pangarap. Gawin ang unang hakbang ngayon, huwag maghintay ng perpektong sandali, dahil ang perpektong sandali ay ngayon. Ang pinakamaliit na aksyon ay maaring magsimula ng mga hindi kapani-paniwalang bagay. Mag-ipon ng kaunti, magbasa ng bago, mag-brainstorm ng mga ideya kasama ang mga kaibigan, o magsimula lamang sa isang maliit na gawi. Bawat maliit na bagay ay mahalaga at bawat pagsisikap ay nagdaragdag sa paglipas ng panahon. Ang paglalakbay na ito ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kung sino ka sa proseso. Ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, gaano man kaliit, at matuto mula sa iyong mga pagkatalo. Ang paglago ay nangyayari sa mga magaganda at mahirap na panahon. Panatilihin ang iyong mga mata sa iyong maliwanag na kinabukasan at hayaang gabayan ka ng pag-asa pasulong. Ang mundo ay puno ng mga posibilidad at nagsisimula pa lang ang iyong kuwento. Ang mundo ay umaapaw sa mga oportunidad na naghihintay para sa iyo na kunin ang mga ito. Isulat ang iyong pangarap, gawin ang iyong plano, at kumilos, gaano man kaliit ang unang hakbang na iyon. Gawin ang unang hakbang na iyon ng may kumpiyansa at kagalakan. Bawat paglalakbay ay nagsisimula sa isang paggalaw at ang sa iyo ay nagsisimula ngayon. Maniwala ka sa iyong sarili, naniniwala ako sa iyo. Nasa iyo ang lahat ng kailangan mo upang lumikha ng buhay na mahal mo. Ngayon, sige, maging napakatalino at hayaang sumikat ang iyong liwanag. Ang iyong mayaman at kahangahangang buhay ay naghihintay para sa iyo na umakyat at kunin ito. Ang pakikipagsapalaran ay sa iyo, yakapin ito ng bukas palad. Magsimula na tayo, handa na ang mundo para sa iyong mga pangnaba.